wanna see your bubbly face. I get the tingles in the silver place, stars in my toes, and I crinkle my nose wherever it goes. And the waves know that you make me smile. Please stay for a while now. Please take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Mayo 4, araw ng Sabado. Regular broadcast ng Alien Talk. And welcome sa Year 2, episode number 32 ng ating programang Alien Talk, ang natatanging programa sa Facebook Live at sa YouTube dito sa Pilipinas at tumatalakay ng mga issue na may kinalaman sa mga aliens, UFOs, sa mga weather phenomena. Naputol. Ayan, bumalik. Ed, good evening. Good evening, Ton. Nawala ata tayo. Nawala. Oo. Sige lang, buti ka mo nagbalik. Oo. Tayo alam mo naman, sanay na tayo sa B-Live. Hindi naman daw sa B-Live ang problema, Ed. Ganun ba? Dito sa aking internet. Naputol. Ayan, bumalik. Oo. Ayan. Ed, good evening. Good evening, Ton. Nawala ata tayo. Nawala. Nag-feedback? Okay, wala na. Wala na. Naglulup. Ang problema sa Globe Telecoms, kanina pa kaming umaga, naputol na ang signal namin. Buong Panay daw merong surge, outage ng internet na signal. Kaya, yun, pinagpauna ko na sa'yo. Baka mamaya, kako, pag nag-broadcast tayo, maka-encounter tayo ng lag. Diba? Meron nga. Napagtanto ko, Ed, yung word na latency, dalawang word pala yan. Ano? Late and see. Kita mo, nalilate tayo. Late and see. Late to see. Nasa joking mood ako ngayon Okay. Ito maganda tong topic natin, Ed. Kasi ang ano nga natin yung storage space, no, sa email.
Sabi ko nga, mukhang critical. No? Kasi nagpapaso ka na yung mga applications, submissions ng mga IDs. No? Tama-tama nung critical na, siguro mga 3% na lang natitira ng storage space out of 15 gigabytes. No? Naaprubahan naman yung debit card na gamitin. Last minute, ha? Last minute. Bakit daw? Kaya nakasecured ako ng 200 gigabytes. So with 200 gigabytes, it can accommodate at least mga 30,000 o 40,000 submissions. Now, ganun na ngayon ang capacity natin. So, nung tinanong ko dun sa Banco de Oro, anong naging problema? Buong lahat ng system ng debit and credit card, may panibagong may panibagong agreement with Visa and Mastercard na hindi basta-basta magagamit. Kumbaga, parang nilock nila dun sa isang platform. No, kung hindi mo i-alerto, hindi kayo makaka-purchase ng mahihirapan ka. Parang gano'n. Gano'n. Kaya whitelist nila ako. May tinatawag silang whitelisted. Tapos correct. Ano kaya ito? Siguro ito yung mga sinasabing talagang reason. Si Salvador, si Saldi Belches has been telling us na mayroong ang, di ba, yung nag-post siya one time na nasabihan siya yung kaibigan niya na may meeting daw mga presidente ng bangko. There were certain CEO of the major banks meeting. And the only information that he could extract out of one of his friends was very interesting, or to that effect, something and something to come. Parang ganun eh. Pero napuna ko na rin, sinabihan na rin kita na yung nag-change na rin yung Citibank. Yung Citibank, nag-change rin ang system nila. Yung bangko ko, yung aking favorite bank, BPI. Nag-change na rin sila ng financial statement. In fact, there were several, yung last month, nahirapan ako mag-transfer ng funds to na kailangan bayaran ko yung mga bills. Hindi ako maka-transfer ng funds kasi hindi makapasok, or ang hirap. Talagang bagong system nila. Yeah. Ngayon, hindi ka na other than logging in, hindi ka na rin makapasok kung wala kang cellphone. Yeah. Kailangan ngayon. So, all transactions through the internet ngayon, kailangan may cellphone ka rin. Exactly. Oo. And yung dating online banking, kung meron kang internet banking with sa BDO naman, in my case, dati, ang gamit ko yung itong computer. I'm used to using itong laptop o yung computer. Pero ngayon, the phone apps, mas madali pala pagka sa phone apps, and mas control mo. Pwede mo yung i-adjust yung mga settings. Now, sa mga ganyan na ine-expect natin, tulad ng ine-expect natin sa financial system na iiral sa buong mundo, ine-expect natin yung natawag na the big one, I think the big one. Pareho yan, Tony, sa yung palaging minimension rin ni Saldi Belches at saka ni Jake Roy ngayon, recently. Yung palaging nag-earthquake ngayon dito sa bandang sa Pilipinas, at saka especially doon sa banda ng Siargao, na continuously there has been a swarm of earthquakes. Continuing until the present moment. Is it also a precursor to the big one? That's right. Physical precaution to a big one, and then a physical precursor to something, a big one in the financial system? Yan, abangan natin. Patok na naman tayo nito sa financial system. Alam mo, pinangunguna na natin na tapos na ang boxing. And
yung mga sinabay, mga magsasabi man, manghihingi ng pera dahil panggasto sa AMLAC, panggasto sa mga pag-ano ng dokumento, wala na hong ganun. Tapos na. Meron palang, Tony, meron Ah. pala akong nakuhang information. Mm. So, ang swarming nito has started April, going on to May. Mm. The same thing has happened in Reno, Nevada in 2008. Nagsaswarming din doon ng earthquake. Nag-umpisa ng mga 1 point, 2 point. Alam, paakyat ng paakyat. Abril din yun. Hanggang Mayo. Okay, In sige ma'am. 2008. The same situation, nagsaswarming. Mamaya ibigyan mo ako ng implication niya, kung anong potential na implication niyan. Kapag meron ganyang, ang tawag niya, yung swarming, dikit-dikit, ano? Okay. Oo. Good evening, sabi ni Ana Misisar. Kay Mac Jason Solano Silvestre, good evening, sirs. Kay Justine. Kay Edison Johnson. Edison, good evening sa iyo, Edison Johnson. Kay Lilita Fabro. Kay Eduardo Espinosa, good evening. Kay Ted Morta, amen daw. Ano kayang amen natin dito? Kay Jose Escasilla. Dalawa yun. Dalawang amen. Yung physical at saka financial. Yun. Remy Pispis. Kay Tableta Tolentino. Kay Maria Rosa Silang. Hello po, Sir Anton, Sir Ed. Jason Ibordiela. Ito nga hindi ko nga hindi ko na-share itong ating program sa Alien Talk sa iba nating gina-manage na page. Particular doon sa group page nating UFO SPL kasi apakabagal ng Facebook dito sa end ko. Kay Babette Martinez, kay Lilibet Katotal, kay Dencio Veloso, kay Marian Yan, Rosie Aguirre, kay Romel Kaingin, Estoy Estrada, basketball player yata itong Estoy Estrada. Di ba naalala mo si Estoy Estrada? Yung basketball player na Estrada or Ejercito ba yun? Estrada, nung panahon ng San Miguel fame. Adelfa Abonin, Vicente Cepeda, at kay Arnel Cartesiano. Okay. So as you were saying, Ed, yung big one. Sa financial, unahin ko muna sa financial. The big one. Go signal na lang ang antay. Timbre na lang. Pag ng button, yun na. Kasi lahat na, all systems are ready to go. Yan ang big one. Kung kailan niya mag-take effect, hindi natin masasabi. Pero everything else, yung sa mga papeles, kaya nga medyo nag-tone down na tayo dyan sa issue na yan. Dahil tapos na. So the big one, yun ang inaantay. Ngayon, dito sa physical, dito sa mga tectonic movements, sabi daw, pinag-aaralan ng PWOLFs, pero parang hindi open i-discuss ng PWOLFs dito. Bakit? Dahil ba takot sila na baka mag-create ng panic? Yun atang feeling nila Kasi ito yung nangyari sa Reno, Nevada in 2008. Talagang open ko niyan. In fact, I was just keeping myself updated on the reports. It turned out pala that they started monitoring the earthquake. Kasi sa umpisa pa lang ang yung nagmo-monitor yung nagmo-monitor ng mga earthquakes. Parang baliwala sa kanila yung mga 1 to 2 magnitude na earthquakes. Kasi hindi mo naman ma-feel Pero what they found out sa yung study sa Reno was that it was escalating. It was a continuous wave escalating at tapos nung they trace the movements yung saan ang epicenter ng mga earthquakes. Nakikita nila na sinusunod yung certain fault lines, no?
So accelerating ito, accelerating at saka evolving in terms of magnitude. So nag-umpisa ng 1, naging 2, naging 3, hanggang eventually it hit at 5. The advantage of that in Reno na hindi masyado nalaman ng mundo yan kasi walang damages masyado because the earthquake were of short duration. They were short in duration and they were only while they were on lower depth level, but they were of short duration. So, yung shaking hindi matagal. Now, itong swarming ngayon na nangyayari dyan sa Siargao, the advantage is that it is located in the Mindanao Trench. It is under the Pacific Ocean on the east side of Mindanao, which is around 6 kilometers deep. So malalim yan. So ang nafe-feel lang nila yung shaking. Maraming ang nagre-report of the shaking, especially yung mga Amerikano o mga foreigner na mga turista sa Siargao. Kasi kung ngayon doon sa dinagat ng Siargao, parang ang tawag nito, surfing season ngayon pag summer ata or coming into surfing season. Mm-hmm. First time nila na feel itong mga takot na takot sila. Yung iba take it as litlib lang, pero yung iba natatakot, hindi sanay. Sa kaka-surfing nila baka mag-surf na sila sa tsunami wave. Oo. Ang problema diyan, Tony, the difference of this swarm ngayon is malalim siya. It is 27, it is 30 kilometers deep, which is entirely different from what happened in Reno, Divada, which was only around 5 kilometers. Okay. So malalim ito. And then yung area natin, yung sa Nevada naman, yung fault lines nila doon is caused by the breaking up of the earth because na parang they are being pulled. Parang nahihila sila ng yung sa West Coast, yung sa California na fault line, yung Andreas ba yan? Fault line. So parang nahihila sila, nagbe-break up yung lupa nila doon sa Nevada. Mm-hmm. In our case, it's different. It is really it is a tectonic plate, the Philippine tectonic plate, which is subducting into underneath the Philippine Islands. Ang peculiarity ng Philippine Islands natin is naka-attach tayo sa Chinese continental shelf or yung mainland continental shelf composed of China, Vietnam, yun ata, Thailand, Indonesia. So we are one. We are actually one with these countries. We are in pero ang pangit sa atin, nandun tayo sa pinakadulo. In fact, yung sa Siargao, kung tingnan mo yung Google Earth, right after the eastern coast of Siargao, talagang towards the deep na, bagsak na agad yung lalim. Mm-hmm. Oh. So, ibig sabihin sige, go ahead. Delikado kung yung subduction will cause the pushing up of the land located underneath Siargao. Mm-hmm. If that happens, it will push it up. So mangyayari diyan is there is going to be some movement ng land and can create pressure in the waters in the Pacific Ocean. It might create a tsunami. Hopefully palayo sa atin, pero possibly papasok din. Okay. Well, yung nabanggit mo kanina na sa subduction and then yung mga neighboring countries natin nag-iisa lang tayo. Now, with the artifacts na nadi-discovered, no? Halimbawa, kung totoo nga yun ng mga historical treasures na merong mga relics, mga
mga ribulto na unimaginable, napakabigat pero nakikita rito sa Pilipinas. Could it be so na talagang ang iisa lang tayo, no? Oo. No, kasi yung mga ribulto na hindi naman natin masasabing galing sa tinuro kasi sa atin, mga aitas ang pinanggalingan natin, which is baka hindi nga kasi bakit yung mga relics, yung mga artifacts na yan parang Chinese ang influence, no? Now, could it be so na naghiwalay ang Pilipinas, nagkahiwa-hiwalay itong mga mapa ng mga lupa-lupa na ito? Very lang to, recent lang ito. Ibig sabihin, recent, yeah. Kung sasabihin nila na sa mga archaeological assessments, nasa 100,000 years, 50,000 years, pero parang hindi naman siguro. Well, the new scientific discoveries ngayon on geology, nakikita nila that the water has risen as late as 12,800 years ago and 11,600 years ago. No? So mga around 9,000 BC. No? So the water was lower by 600 feet. Kung titingnan mo sa Google Earth yung Pilipinas, location ng Pilipinas, you will see a lot of light blue. Sa aking monitor, light blue siya. And the yung malalim na tubig, yung the deeper waters are dark blue. Kung titingnan mo yung depth ng mga light blue area, some of them are just 300 feet, some of them 400 feet. So in other words, if the story is true that 12,800 years ago and between 12,800 years ago and 11,600 years ago, the water was lower by 600 feet. That means na itong mga area nito, yung na considered na light blue, are actually land bridges or coastal areas, dry land. So yung nakikita natin na mga characteristics, yung landmarks saan ba yun? Bulacan ba yun? Laguna. Bulacan. Yung nakikita na mga parang sabi nila boundary markers or boundary ng city o syudad. It's possible because the sea was lower by 600 feet before. Diba? Kaya so, in other words, talagang we were just one. We are just one landmass. Maybe there was no China yet. There was no Vietnam. There was no Philippines. But we were one big landmass. All the way down to Australia. So may mga parte sa Australia na pwede mong mapasukan dahil konektado sa Indonesia and Papua New Guinea. Correct. Correct. So with that, Ed, sa tingin mo ano yung minomonitor ng na Big 1-8? Sa tingin mo mangyayari ito in ano yan, Tony? The period of so and so? Sa tingin mo? In fact, there's I don't know why what pointed me to one site. And it was talking about my favorite topic, yung Nibiru. So, alam mo naman, pag Nibiru, medyo ako, Pero, itong topic na ito, sabi niya, it is possible, and I see the point. It is possible that Nibiru might be already in the vicinity, but it is in another dimension. Lurking nearby. In another dimension. It is passing through our area, but it is in another dimension. Okay. But one visionary mentioned, sabi niya, there is a possibility that because of this Adam and Eve story, this grand solar minimum, which will trigger a mini nova of the sun.
could distort the space-time in our area na bigla na lang mag-pop up ang Nibiru. Bigla mo na lang makita. Huh? Oo. Without any Walang preceding... precursor. Wala mo nakita before. You have no indication. Bigla na lang lalabas ngayon. And this might be triggered by what they call this itong grand solar minimum causing a mini nova of the sun, where the sun will release its energy and it will hit all the planets in our solar system. Pero sinasabi rin nila na this might also be the trigger for what they call the event. And part of this event is the ascension. Kaya para interconnected. Mhm. At saka Tony, meron akong bagong ito parang proposition lang ito. Hindi naman to proven, pero parang naisip-isip ko lang to. Di ba, when the Anunnaki came, according to si Chen, their whole purpose was to get gold and transfer it to Nibiru. Di ba? So, kung babalik ang Nibiru, baka they are returning now to return the gold. To get the gold. Kasi hindi na nila kailangan. Are returning the gold to us? Returning the gold to Earth because they don't need it anymore. Baka because they have protected themselves for the several thousands of years. They have protected themselves with the gold. They were able to upgrade their technology na hindi na nila kailangan yun. And they have also updated or upgrade or evolved into a higher spiritual being na pwede na silang control over mind control. So hindi na nila kailangan yan. Balik na nila sa atin yun. Baka doon galing ang mga trillion of gold. Yung yung may theory nga rin yung nakausap ko si Mr. Lim. Sabi niya, with this massive amount of gold deposits we have, ilang million tons, as reported, as shared to us. Nawala na naman. Ipunan yung mga ginto na yan. Nawala. Nawala nga sandali. Pero naririnig mo ba ako? Yes, I can hear you. Pero sige lang. Just go on. Okay. So, ibig sabihin, matagal na panahon yung inipon yung mga ginto na yan sa ganung karami. Hindi lang yan, kumbaga, kasi pag minina mo yata yung ginto, pag minina mo yung ginto, parang mga dust lang yan o yung mga specks lang. Spec matawag. Depende yan sa, Tony, depende sa location. Pumapasok ba yung aking signal? Pumapasok yung audio mo, pumapasok. Audio, okay. Depende sa mining site yun or yung gold site. Kasi pag mother lode ang mapasukan mo, talaga solid yan. Or very, very dense. Kaya nga yung sinasabi ni Pigapita na at that time, the people of the Philippines were just picking up gold nuggets. These are gold nuggets, parang bato. Hindi ito powder. Hindi ito flakes. Pero kung nakakonvert na ito sa in bars, it makes you wonder kung paano ito na-convert ng ganun kadami over a certain period of time or X amount of time. Well, it predates yung civilization natin ngayon na pagkakaalam natin. I mean, if you consider that the Anunnaki came here 400,000 years ago, so there is already gold. So assuming na 300,000 years ago, kahit sa 200,000 years ago, the Homo sapien that were created or bioengineered by the Anunnaki were already proliferating. And one of the things that they were doing was mining gold. Mining gold. They were able to yung story ni Chichen, they were mining gold. They were created to mine gold. So,
kahit yung 200,000 years ago, multiply mo yan by 3,000 tons. Yung conservative, pinaka-conservative na reported. Kasi yung mga reports conservative, probably it's 5 times or 10 times bigger than the 3,000 being reported. Kasi yung underestimate, underreported. Mm-hmm. So kung yung 3,000 lang, isipin mo 200,000 years times 3,000, ilan yun? 300 million? Ewan ko ayo. Nawala ako sa math. Di sabi mo 200,000 times 3. So these are 6 mga 30 million metric tons meron. At the very least. Kung correct mo. Ilang years ang tinakbo nun? That's 200,000. Kung 200,000 years. Sabi nila, there are evidence showing that Earth was already populated with certain civilization as early as 2 million years ago. 2 million years ago. So, teka muna, may iba ako. Nakikita ba ako sa monitor? Ako, hindi ko nakikita yung sarili ko eh. Nakikita mo ba ako, Ed? Hindi. Sandali. Let me go to my Facebook. Wala na. Hindi na rin gumagana Facebook ko Ayan, okay. Wala ka sa Facebook ako pero wala ka ngayon. Okay, sige lang. Okay lang. Baka nagsiswitch ka. You try switching to sa bandwidth. Ayan, anyway. Ayan ka na. Wala. I see you now. Nakikita niyo na ako sa screen? Yep, I see you now in the screen. Yan, solo ko sa screen? Hindi. Sa screen ngayon, tayong dalawa. With the itong isang pinakita mo. Okay. Now, yun ang punto yun ang pinupunto ko o pinupunto ni Mr. Lim din sa akin na talagang itong mga gold deposits na yan as old as ancient days pa. Ancient times, Ancient times pa na hindi na natin ma-determine siguro kung nakatago, hindi ma-access ng archaeologists para ma-determine kung gaano katagal na yan. Now, kung yan minina ng mga Anunnaki, tapos with Nibiru lurking around, could it be so na sinabi mo nga, isusurrender na lang yan, hindi na nila gagalawin, or baka harvestin pa nila? Ano sa tingin mo? Well, I would like to think na yung kinuha nila, ibalik na nila. Kung na-consume na yun, na-consume na yung kinuha nila. Well, actually, ang story, if you read the narrative about from starting with Sitchin, they came to our world to get gold, to use gold as a protection, parang shield nila sa planet nila. Atmosphere nila. To shield their planet. So yung hindi matanggal yung atmosphere nila, or they will not be affected by whatever is happening in their area. And that is, you are talking here of 400,000 years ago. That is more than enough time for them to develop new technologies and the evolution or the morphing of the Anunnaki to something more advanced in terms of physical and mental or spiritual. Okay. So, it might be, if you develop spiritually, while there are chances that you become evil, there's also a big chance you will become good. Because you don't need, why do you need lesser beings? You can now develop your own. You have developed the technology, you have developed your spiritualism o positive spiritualism. Bakit kailangan mo pang gold? Balik na natin yan sa Earth. Yeah, yun lang. Actually, it's just a thinking process that I have. If we have to go into this woo-woo world, we might as well go all the way. Ito sabi ni Onse, 500 BC nahukay sa Butuan and gold melting na ginagamit ng mga Filipino.
Oo. Yun ang sinasabi ko palagi na yung gold na nandun ngayon naka-display sa Ayala Museum, the gold series nila doon. These are, most of them, I think, I have a suspicion these are from the Agusan area or some other places. But these are processed gold. These are already in the form of jewelry and in the form of ornaments, bodily ornaments. Pero So yun, which presupposes that yung old Filipino had the technology to process and form this gold into something useful. Artistically and artistically, practically, on an economically, gano'n. Now, may iba rin tayo, no? So we are parang ini-imply natin na yung mga Anunnaki and then yung gold production, yung gold deposits ngayon, were not practically man-made, but something na predates humanity or predates, say, the present civilization. No? So tayo din, baka balikan nila yan para gamitin naman para sa protection sa atmosphere nila o baka hinahakot nila yan unti-unti. We'll never know. We don't know, but maybe all this gold were kept because the technology is already here to make to set up. Baka, di ba may tinatawag na chemtrails? Baka may mga particulates yun eh. Ang karamihan sabi na masama din yun. But who knows, there might be a positive bent to it that it is also protecting the atmosphere of Earth from the grand solar minimum. Tama yan. Diba? Tama yan. And it's possible that the gold will be used for that purpose. Diba? From the beginning, I've been saying na there are several. I have categorized the yaman ng bayan into the utang, the payment for the utang, the ancestors natin, yung Philippine ancestors, yung ancient gold, at saka yung yung divine wealth. Yes. Diba? Okay. Yung sabi ko, the divine wealth, yun ang mga engkanto na yan ngayon, mga espiritu. Yung ancient naman, depende ngayon dyan sa sinong nakaalam, saan nakatago yan. It can be guarded by guardians or it is under the protection of the encantos. Yung ating ancestry naman, ancestry gold natin, yun ang nakikita around natin. Yung mga within the last 2,000 years probably na nakikita all over the Philippines. Yung sa ancestors natin. Okay. And then of course the sinasabi nila yung gold na ginamit for the rehabilitation of other countries, inutang nila from the Philippines. And where did it come? Where did that gold come? It come from our ancestors, ancestral gold. Could be ng mga aliens din. Now, may familiar ka ba sa El Dorado, Ed? Sabi yung sa Mexico. Kung ganun ba, so totoo kaya na merong physical location ng El Dorado? Ano ba pagkakaintindi mo sa El Dorado? Well, ang nabasa ko sa El Dorado is the gold is just, the streets are paved in gold. Kung basahin mo yung New Jerusalem, that could be El Dorado. Diba? Kasi it's the streets are made of gold. The windows are made of crystals, gold, diamonds. All the decorations are in sapphires and rubies and all the precious stones. So, yun ang El Dorado. What is El Dorado? Okay. Buti pa si Gisela Egilio, no? Taga El Dorado daw siya. El Dorado, saan ba yung El Dorado? California, Colorado. El Dorado. Merong lugar, but of course, if you do not work, the streets are not paved in gold, hindi El Dorado yun, pangalan lang. Sabi ni Gary, minerals such as gold and silver are common in the universe. The metal that regulates our monetary system is the gold. That's why we consider it precious. There are many gold deposits on our planet, and
some are simply not being exploited, not to diminish the market value of this metal between our societies. Oo. Yung patingi-tingi ang paglabas, yun ang ginagawa nila. So totoo yung sinabi ni Supremo no, that the gold rates are controlled by the World Council of Gold Prices, parang ganun, sa London. That's right. Para ma-control yung presyo. Para control. Patingi-tingi ang labas. May sabi ni Ebony, monoatomic gold, allegedly used by aliens to stimulate immortality. Monoatomic. So, ibig sabihin yung molecular composition niya, kakaiba dun sa usual na number, gold, ganun ba yun? Ang monoatomic. Parang, pag sabihin mong mono, parang isa lang eh. Lang. Isang molecule ng gold yan. Parang ganun. Sabi ni Star Gisela Gillion, kasi hindi lumalabas yung natin. Eldorado Antipolo. Ayan. Gold dyan. Okay. Now, speaking of that, may mahilig kang sa Google Earth, no? Ito meron kang na-discover o meron kang na-ispatan. Ano yan? Kaya? I was just looking at yung the whole issue of yung sabi ko nga, we are one with China, di ba? Because we are in the same continental shelf anyway. So, and then yung whole issue na pinapalabas ngayon tungkol sa the whole issue about China and the South China Sea or the West Philippine Sea. So, nag-search lang ako, tingin-tingin sa mga islands around Palawan. Nakita ko tong isang island, ang tawag sa island is Bugsok Island. Saan located ito? South, it is located, anybody can look it sa Google Earth. It's the southern tip, one of the islands in the southern tip of Palawan. Okay. And ang tawag niyan is Bugsok Island. Okay. Bago natin takuan yan, baka may gustong ibalita si Ray. Hello, Ray. Buhian mo. Ray Alvarado. Yes. May comment ka. Gusto mo i-comment so far sa tinatalakay namin ni Ed? Ano nangyari sa kan mo? Garbon, parang ginajam ka. Hindi naman. Sige lang. Meron kang gustong... ginajam ka. May gusto ka bang i-share sa amin? Hindi naman. Medyo garbled ang kan mo. Garbled, baka mukhang ginajam. Sige lang. Okay, sige. Thank you. Okay, thank you, Ray. Thank you sa concern. Ayan, mukhang ginajam daw tayo. Ay, nangyayari ito time and again. Pero marami kasing factors, no? Hindi lang yung ginajam tayo, kundi yung internet connection unang-una, bandwidth, kanina nagkaroon ng problema sa Globe. Tapos yung platform, ganun din, nakakaroon din ng problema yan. So, siguro, may possibility rin na ginajam tayo. Okay, so, Bugsok Island, Ed. Bugsok Island. So, nakita ko when I was looking at the island from a distance, nakita ko mayroong, nilalagyan kasi nila ng icon, yung mga lugar na may airport. So, sabi ko, bakit may airport dito? Hindi ko alam. I've been to Palawan twice. There is, I did not know that there was an airport there in the southern part. So, tiningnan ko. Nakita ko nga yung airport, lumang-luma. So, sabi ko, may mga trails pala dito. Sinusundan ko yung trails. Ito yung nakita ko. I saw this pattern. Sabi ko, ano to? I mean, buti lang kung, if it's a row of houses, naka-mattress sila parang by block, Pero yung forma nito, parang flower of life or whatever. So sabi ko, kaya pinasa ko to sa iyo, Tony. Sabi ko, ano to? What is this? Is there anybody from Bugsok Island who knows what is this? Is this a military establishment before? Or being used ngayon? Or is it a private enterprise?
Or baka ibang mga tao ang gumagamit niyan. Bakit nasa labas? Saan Saka yung white airport? design. Saan yung airport nito? Nasa baba. Hindi makita dyan. Ang airport is a few meters down to the from that ano. Hindi, tsaka kung houses ito, bakit yung odd yung pattern yung pattern Yan. niya. Add nga yung pattern. What attracted me to it when I saw it was the pattern. Sabi ko, I mean, we don't see, I mean, there are peculiar patterns all over the world, no? Yung mga patterns doon, kaiba-iba. Pero But to find this in the Philippines, sabi ko, something is weird. It is weird para sa akin. noong late 1990s, late 1990s, mga 97, bago pa ako sa UFOs, research, merong pattern na similar dito. Itong particular na ganito. Ito, yan. Yung isang section niya yan. Merong natanggap daw na radio signal yung CERN. SETI. Makikita ninyo yan eh. Parang dots na ganun. Something like this eh. Parang ganito eh. Yung image na natanggap nila. That was the only image na natanggap ng SETI. From signals daw yung coming from the aliens. So, pag zoom, when you zoom into that picture, kasi sa Google Earth pwede ka mag-zoom eh. Mga structure yan eh. It looks like barracks. So, ang una suspicion ko, baka military yan. And that is in the southern tip of Palawan, very near North Borneo. What I can see here is yung ito mga pillars. Parang pillars. Dalawang pillars. Yan. It's a facility, kumbaga. Baka facility or abandoned facility. Is it kasi yung airport, pag titingnan mo, hindi na maintain eh. It's gravel. Parang sira na. So beside dun sa ito potentially mga buildings to. Oo. Potentially buildings. Pero ito parang may columns, so dalawang columns. Kaya I found it very weird eh. Parang kaiba. Na very obvious, makita mo sa mapa. Kaya palagi kong nanonood, nagsisearch dyan sa If there is anybody sa kasama natin sa UFOSP or sa WOTN na alam yung Bugsok Island, maybe they can tell us what that is. Is it an old base? Is it a military base? Is it a government base? Is it government? Is it private? Or baka foreign baka hearing listening station. Masyadong malaki for hearing station yan, Tony. Baka it is listening to the stars. Posible. Pero very intriguing configuration. Very intriguing yung pattern niya eh. Well, I hope somebody can tell us about it. I tried to look for any information. Wala pa ako nakita. If it's without purpose, if it is with some purpose, na masasabi nating enterprise or commercial purpose, bakit dun sa Bugsok Island nila ilalagay yan? Bugsok Island. Ito para makapag-produce ba ng kuryente? Ano bang pinoproduce niyang facility na yan? Bakit dun pa sa Bugsok Island ilalagay? Wala masyadong bahay doon, Tony, other than that. Oo. Kung walang special purpose yan. So, it must be somehow in other words, it was constructed for something. For something na suitable doon sa location yan. So, it's a good thing that na-discover mo yan, Ed. Siguro, may taga Bugsok Island dyan. O yan kung meron na tayong palang ngayon. Yung air taxi. Meron na air Grab taxi? Ano ba yan? Grab taxi? Oo, parang gano'n. So,
nakakolekta na tayo dun sa 5 milyon na yan. Ay, 5 milyon. Nadudulas ako. Ulos. Nagpunta tayo dyan. Bibili tayo helicopter. O kulang yan. Yung kulang tayo. Kailangan mag-contribute tayo. Mag-rent tayo ng helicopter. Punta natin yung Books Island na yan. Kaya lang, mamaya, pag mag-hover lang sa above, hindi mo masabi kung ano yan eh. Baka barili yung helicopter natin. Yun nga, kailangan alamin na. So, baka may OFW dyan or mayroong member tayo na galing sa lugar na yan. Alam nila ano yan. I-check mo. Si Supremo, alam ni Supremo ano yan. Hindi, check mo sa COMELEC kung merong voting population dyan. Ganon. Hindi natin malalaman. That is well inside the Philippine boundary, Kasi southern tip of Palawan eh. Baka naman Brunei ang nagpagawa, hindi natin alam. Okay, sabi ni Gary, we can conclude that there is no need for any society or civilizations wanting to steal our gold. It exists in large quantities on planets and asteroids where nobody will claim ownership and can be taken in quantities as needed. Ayan, considering the technology. Ayun, pag may mina at pag re-refine ng ore, metal ore into gold. Gandang gabi raw, sabi ni Faye Valdas. Okay, sige. Good evening. Tingnan mo sa Google Map, Kuya Ed and Anton. Yan, sabi ni Tim. Hello. Okay, sige. So, anong mga natin ngayon, Ed? Mga direksyon ng iyong pagsasaliksik at iyong Well, kailangan, I was thinking of starting, parang titingnan ko ano yung mga interesting topics sa ating grupo na UFOSP. And then, normally, they just touch on it on a superficial manner. Gagawa natin ng deep dive. So, maybe the next Saturday, we'll do a deep dive on one of the interesting topic that we find being discussed by our members in the UFOSP. So when we go a deep dive, we go into the body, mind, spirit aspect of it. Well, si Kuri Goody, pinag-uusapan niya ngayon, interest niya ngayon tungkol dun sa inner earth, yung mga civilization sa ilalim ng lupa. But there is maganda nga ang kwan yan, pero there is a recent report nila ngayon that the next disclosure, which actually mayroon ng mga pinalabas, may na-leak na the findings of ancient civilization in the Grand Canyon. The findings of pyramid-like structures in big caverns discovered in the Grand Canyon. Mga Egyptian statue. So lalabas daw yan. So titingnan natin kung maging totoo yan. A new whistleblower will start divulging the information about the findings of this ancient civilization in the Grand Canyon. Now, anong purpose nito, Tony? To divert our attention from the Antarctic civilization. Antarctica. Antarctica. So, masyadong focus ang mga tao ngayon doon. Ano bang nangyayari doon? What's happening there? What is there? So, they're bringing this out para ma-change ang focus. Ito, are you able to determine, Sir Ed, kung gaano kalaki ang area? Square kilometers o hectares? Ito yung pinakita nating facility. Hindi ko pa minesure yan, but I'll tell you, it's definitely a big area. Halos it covers 1/4 of the island ata, kung the way I see it. 1/4 or 1/6 of the island. Malaking island yun, yung Bugsok. Bobby Galvez, about giants, also giants from Afghanistan. Parang yung last report ata niyan is buhay. Mayroon silang napatay na isa na higante. May isang patrol kasi, mayroong special forces na patrol.
pumasok sa area na yon, wala. Parang napatay ata ng yung giant, kinain. Cannibal yun eh. Okay. Diba, ang historical record is the giants were cannibal. They like to eat the flesh of human beings. So, nagpadala ng second team. Merong team pinadala. Ito ngayon, ready na sila. Binanatan nila. Patay daw yun eh. Namatay daw yung giant, dinala ngayon. Saan dinala? Somewhere in the US. Interesting. Well, maraming lumalabas na story ngayon. And I think if you review now a lot of the UFO events, sa Turkey, mayroong acrobatic show sa Turkey. Paikot-ikot. Parang Ferris wheel. So there are things. Maraming tao, lalo pag may mga tao nagpapakita ng gilas yung mga yan. Para mapag-usapan. Meron pala akong na-remember, Tony. Di ba si Megs? Sino yan? Megs Impinado? Yung nag-post yan ng mga picture ng halo around the sun. Ang isa sa mga possibility dyan is there is crystal in the cloud that will parang reflect the rays and causes that rainbow effect, parang halo nga. But I just viewed lately a video of Ben Davidson. Sinasabi niya that there was a whole sun, yung parang the whole sun nag-release ng energy. Now, sabi niya, is this an indication that the sun is getting ready for the mini nova? Yung parang mag-release ng energy. And anyway, itong ni-report niya, one of the effects nito is there was also a halo around the sun. So it's possible that halo was not really on the earth side, but doon pa as far away as the sun. So para addition or supplement information. So balay, kumbaga pag titignan mo parang very near. Very near. Pero pero ang important na information doon, Tony, if you start connecting the dots, remember the Adam and Eve story, and relate this to the mini nova. They are starting to discover that a lot of the stars are going mini nova. There is a cycle to it, and there is a frequency. So they are now stipulating that this is also the case of the sun. And if this is the case of the sun, is this release of a small release of energy that formed that halo a precursor to a bigger release? Yan. And sabi nila, mayroong mga psychic dyan na nagbibigay ng date. Pero sabi ko palagi, giving a date is a very hazardous preoccupation. It is, sabi na, it's anytime between now and 2030. I think there's a big enough gap na it will encompass everything that happens. Yan ang hirap sa mga nagbibigay ng petsa, paurong ng paurong. Wala nang maipakitang muka, nagtatago na lang. Kaya palagi ko sinasabi na giving a date to these events is a very risky preoccupation. Pero talaga yung mga psychic, they give dates. Kasi yun daw sinabi sa kanila. Yan daw ang dinidikta daw sa kanila na yan. Baka maggawa tayo ng in-depth interview kay Norman Imperial, kay Bathala, yung psychic connection niya si Bathala, di ba? Baka mayroon siyang specific dates.
Mahirap kay, yan. kay Norman. Okay, Pero ito may... ano yan? Ah, yung higante daw pala had 6 fingers and 6 toes. Nakikita mo naman yun sa there are some persons born with 6 toes and 6 fingers. Ay, maswerte daw yun sa barahay. Yun, nasabi nila. yung ano, yung may lawit dito, may lawit. 5 to, dapat may lawit pa dito. Yung isa sa top. Pag magbara daw yun nananalo lagi. Siyempre, sobra yung daliri. Sabi ni last year ko pa nabasa, sir, possible daw na merong Egyptian astrologers nakarating doon sa Grand Canyon at Timera. Doon daw kasi meron silang nakita na mga graffiti o gamit ng Egyptian. Hieroglyphics. Hieroglyphics. Dito sa Pilipinas, even as far as Australia and New Zealand, according to certain scientists, namomonitor nila na yung even sa the Mississippi River, itong mga Egyptian daw who were traveling always put markers, yung water markers. And some of them can still be found. Maski siguro na may akala natin pero hugis pyramid pero covered ng lupa, baka malay mo sa ilalim may pyramid talaga doon. And ito I think there is, I don't know kung doon na mayroong naka-view ng video. There was I don't know if it is fake or it is, kasi I have not really gone into tracing the information. May na-discover na Greek armor sa Mindanao. Greek armor? Ano Greek armor. Yung armor ng Greek, yung bronze. Which is the design that was found is actually the design that is used in 500 BC. That is about the time of the Phoenician. Yung iba pa Phoenician. May iba Phoenician. Yung mga sea traders. Yun. So it's possible that these Phoenicians and even the Egyptians who copied also their design sa shipbuilding has been able to, kasi mayroong hieroglyphic sa Australia, mayroong water marker sa New Zealand. So it's not far-fetched that as they approached the Indonesian islands, they took the Malacca Strait and went into the South China Sea or into the Philippine area. Sa Mindanao, binenta daw the National Museum or some historians was able to trace who bought it and took pictures. Pero hindi nila sinabi sino, but they took the pictures and they explained the design. Okay. Gawa daw ng US yung nakikita natin sa araw ng refleksyon at meron din daw ginagawa US sa buwan. Blessed evening, sabi ni Maricel. Kita ko nga ang Bonbon Airport. Di malagyan ng 2D, no streets can found. Yung Bonbon. Saka yung Bonbon Airport. Doon ba yun sa anong island yun? Bugsok? Hindi, alam ko meron Bonbon, barangay ng Bonbon sa Cagayan de Oro eh. Bonbon is seashore, di ba? Bahas. Ano yan? Buhangin? Buhangin, Bonbon. Bonbon is buhangin, di ba? Anyway, yung sinabi kanina Ton, yung the artificial sun, the narrative that exists about that is that the US, Russia, and even China nag-abiso niyan, di ba? They said they will put up their own artificial sun. Ay, oo. Remember?
Now, Tama. ang kwan daw dyan, this technology daw, this is launch. These are actually very powerful. These are powerful searchlights or lights. Ilaw, malalaking ilaw. Mm. And one uploader sa video, sabi niya, the peculiar thing about some of these satellites is the number of lights that are in these satellites is 144. Bakit daw 144? Wow. That has a special meaning, di ba? Mm. But anyway, they have started to launch this as early as before the year 2000 to hide itong narrative tungkol sa Nibiru. This is related to Nibiru or the X-planet. Mm. Na nandyan na daw yung planet, and para hindi, when it crosses the path between Earth and the Sun, since it is following the trajectory of the Sun, when it approaches that portion where the planet Nibiru might be clearer because it is now between the Sun and the Earth, pinapasindi nila yung light na yan para matago yung Nibiru. Kaya nga, di para tayong nasa hindi nga natin ma-imagine kung gaano tayo kalaki talaga eh. Diba? Parang tingin natin sa sarili natin, average height, ganyan. Pero yung creator natin, kung meron man, hindi natin alam kung gaano siya kalaki. At tayo mga maliliit lang. It's not, I think yung when I think about creators kasi, I do not think of a creator as a physical being. He is a consciousness. Okay. Yun ang so when you are a consciousness, all-encompassing consciousness, that means that the universe itself is his manifestation of that consciousness. Well, I could imagine, nasa loob lang tayo ng isang box, isang flat earth, malaki. And then, siyempre tayo mga miniature lang, maliliit lang. Siguro kasi laki lang tayo ng langgam. Hindi natin alam yun eh. Hindi natin alam kung talaga gaano ka laki, gaano ang laki natin, actual size natin, based dun sa kung pinanunod tayo ng may mga larger beings pa. O malalaking kasi wala tayong scale of comparison, yung actual comparison. So, speaking of artificial or sun as an artificial element, the moon is also as an artificial element. Kung nilagay lang tayo sa isang configuration, sa isang malaking container, hindi na natin alam kung gaano tayo kalalaki talaga. Well, isa na rin yung sa in relation to yung mga bagay na hanggang ngayon hindi pa ako maka-relate. One is Nibiru, the presence of Nibiru in our solar system. And then the flat even, sabi ko, it's possible that it is in another dimension. That's why it has no effect on us. Okay. And then the effect of the grand solar minimum is a cycle, so it is a natural event. It comes and goes. There is a cycle to it. The other one hindi pa rin ako relate. Yung flat Earth. Hindi, nag-ano nga tayo na meron sana mga flat earthers dito sa Pilipinas. And then may mga naturalists na ewan ko kung totoo yung announcement nila. There are so many flat earthers around the globe. Sige lang. How ironic. Hindi mo na po na? Ang Flat Earth Society nag-post. There are so many flat earthers daw around the globe. Around the globe. Pwede naman kahit ng flat around. If you are, in other words, if you say that, then the flat earthers are living in the edge of the flat earth. You cannot find them here. Hindi, may siguro sa terms and definition na yun. Kasi kung
kung round doesn't necessarily mean na parang ano bang tawag nun yung ball? How would you describe Ball, a ball? A ball is round. Sphere. It doesn't necessarily mean, spherical. Yan. Spherical. It is a globe. It is a globe. It is spherical. It is round, solid round. Pwede namang flat round. Pwede rin spherical round. Hindi pwedeng spherical round kasi spherical means a 3D object. Pero when you say it's a flat round, it is the 2D. 2D lang yun. Hindi, may ano yun, term yun, hindi ko lang ma-access na isip. Yung ball. The narrative of the flat earth is based on 2D. 2 dimensions. 2D. Yan. So we are already in a 3D world. So these are 2D people, people with 2D minds who are living on a 3D world. Ayun, tungkol din sa Bugsok Island, sabi ni Gary, according to Supremo, yan daw Danding Kuwangkos Cow Farm. Abaw. Kabaw. Sige. Okay, parang masyado po atang sci-fish. Sci-fish, yung artificial sun, mga sir. Parang sci-fi nga talaga ang dating. Pero kung yung mga theories na katulad ng ng mga Matrix at yung mga theories na kagaya nung tawag niyan, nung ginampanan ni pangalan nito, yung comedian. Kalimutan ko na. Na tayo daw pala parang nasa isang si Juan. Almighty ba yun? Almighty, parang something like that. Jim Carrey. Yung anong pangalan nun? Yung nabuhay siya sa isang movie show. Truman Story. That's right. No, kailangan talaga ang mga tao magkaroon ng spiritual awakening awareness para makitang reality. At totoo yan, Shell, at marami naman nga ngayon ang nagigising na. Karamihan kasama natin ngayon at audience dito sa ating programa, maging sa WOTN, mga nagising na. Kaya nga, yung iba, regardless of age and no? Regardless of age. Sa atin ngayon, we are now connecting the dots. Noon ang information, we're in isolation. But with the internet, they thought they can use the internet to control information. But what has happened is reverse. We are now using the internet to search for information. Marami na gigising, awakening process. Ayan, okay, sabi ni flat earth is deception to conceal agartha. Pwede rin, no? Kasi pag may inner flat earth ka, parang plato. Wala nang inner earth. Wala nang inner earth. Paano? Pag butas ka sa surface ng earth, lulusot ka sa ilalim. Planggana, siguro dapat yan. Planggana o kalahati ng sphere. Kahit na planggana, mas manipis pa yan kaysa plato. Ayan, kaya sabi ni Bulto, tama na nga naman. Are there flat earthers who believe in the inner earth theory? Ayun, doon natin mahuhuli. Hello Earth. Ayun. Hello Earth. Bruce Almighty, Truman pala yan, tama. Truman Story yan. Bruce Almighty yung God story yan. Yung kung ano sabihin niya nangyayari. Parang gano'n. Sabi ni Max Cuenca, to see is to believe. Kung meron tayong pondo for expedition to prove those things, kahit nga tayo, di pa nakakalabas ng Earth. For me to say, lahat di natin nakikita, lahat sphere or flat. Kasi may mga nagsasabi nga na, halimbawa yung mga piloto, paikot-ikot lang yan Bakit hindi, wala naman nakaka-cross ng Pacific yata Yun ang sinasabi ng iba. Yung mga flat earthers, yung sinasabi nila. Ito, di ba? Nakapunta na ako sa kabila. Saan ako dumaan? Doon sa taas. Dadaan ka muna doon sa taas, tapos bababa ka ng gano'n. Kaya nga. So, pupunta ka rin. Ikot ka. Bakit hindi na lang? Hindi naman yun, hindi naman yun pabilog. Kasi remember,
the airlines are not allowed to fly over the polar caps, so they have to follow a straight line. Mm. Uh, From San Punta Francisco, na lang sa yung ano tawag dito? hindi ka Yung ginagamit natin na wind map, world map. Gamitin na lang nila yung overlay doon na flat earth. Meron a flat earth doon na overlay. Napakahirap nga lang paliwanag ito, Max, no? Pero magandang topic ito. Itong mga matrix simulation theory, gusto ko yan. Yung simulation theory, maganda yan. Pero napakabigat na topic, no? Kailangan ka ng diyan. Yung marunong sa laser, marunong sa information technology, at saka quantum. Quantum. Tama. Sabi ni Gary, mukhang you sound like, sounding like feeling well. Oo, totoo yan. Nai-stress ako ngayon. Dami ng nagsasubmit. Kaya nag-open ka na ng 200 gigabytes. Laki niya. Malaki na. Oo, laki niya. Sir, pwede bang pakicheck kung nandyan na yung ID namin? Hindi pa nga nabubuksan. Hindi ko pa nga binubuksan. Our history as humanoid called Capensis. As far beyond how we come as human on the earth, 2,000 years of genetic history. Saan po galing ang mga meteors kung may solid firmament ang earth? Oo nga naman. Paano nakakapasok? Pinapalusot ng Diyos. Pinapalusot ni Lord. Ni Lord. Yan ang sabi nila. Sabi doon sa depiction nga doon sa ang Biblia. May Catholic Bible na ang Biblia. Yun ang depiction eh. Isang round siyang gano'n na naka-casing sa isang transparent na case, spherical. And then yung si Lord, nagdidilig tuwing umaga kaya umuulan. Actually, yung ganun din ang kuha ng mga langgam ko dito sa sa garden. Okay, ikaw ang nila. Umaga, nagtatago sila dahil nagdidilig ako. Akala nila may bagyo eh. Kaya ikaw ang Lord nila. So it's a matter of perspective, di ba? Okay yan. Siguro dito muna tayo. Ang sabi ni Cedric, maganda sana kung available lang ang kabatchmate kong si Captain Desiderio, Filipino pilot ng Emirates. Mas maganda makinig tayo sa explanation ng pilot. Siguro ikaw, Cedric, pwede ba makapag-explain ka sa amin na matulungan mo kami next episode? Let me know. Let us know, ha? Meet mo. No, basta pure discussion. Walang walang katyawan na. Lahat ng tanong masasagot. Kung ang isang tao ay nasa mundo ng spiritual, talagang cleansing, etc. Okay. Paano natin masasabing flat ang Earth? Paano umiikot ang satellite natin sa mundo kung flat ang Earth? Sabi nila, paikot-ikot lang yun, pero isang plane. If I take the position of flat Earth, that is just going around and around. Round and round. Okay, siguro, hanggang dito na muna tayo. Paalam tayo. Paalam na. Hanggang sa... Hindi nga tayo. Okay. Parang good night, good day, good morning, good afternoon sa lahat na nanonood. I hope you enjoy our show. It is a show. So after all. So okay. Kahit hirap na hirap si Tony kanina. Umiiyak na yun. Hirap sa ano. Di ba? Connection dahil sa Globe connection. Mo pa. Oo. Last minute, wala pang mga posting sa pages natin. Talaga ganyan. Kaya ngayon, hindi ko nakikita ang sarili ko sa monitor. Bueno, sige. At tayo po'y magbabalik sa susunod na Sabado para sa panibagong edisyon ng Alien Talk. Hopefully, Flat Earth. Sige, sana. At matulungan tayo ni Cedric Nunez na makakuha ng resource person regarding this issue. Bueno, sa ngalan po ng UFO Society of the Philippines, ako si Anton Israel. Nag-iwan po sa lahat. Isang magandang gabi. Good